Hey mga buddy, welcome to Mab Auto Channel. Kung bago ka lang dito, and welcome back. Kung matagal ka na dito, nag-aantay ka ng mga reviews or performance test drives ni Mab Auto. And for today, we have another NVH test ng 2024 Suzuki XL7 Hybrid. Kung di nyo pa napapanood yung creature comforts and features and first impression drive review ng Suzuki XL7 Hybrid, just click this pop-out banner here mga buddy. Click nyo yan, diretso kayo doon. Pero mamaya na, tapusin nyo muna tong video na to. Naglagay din ako ng link sa description box sa baba para if ever na wala na yung pop-out, makikita nyo pa rin sa ilalim, no? Na doon yung link. But anyway, NVH tayo. And for noise ng kapaligiran, itong mga truck na to, naririnig ko. Rinig ko eh. Noise ng engine, pag hindi mo naman inaapakan ng gusto, medyo dinig mo lang. Wala pa tayo sa 100 kph eh. Subukan natin in a while mag 100 kph. So far, yung goma niya dito is tahimik. Oh, this is Dunlop Enasave 300 plus. Yan ang goma niya from the factory. Konting ugong, pero very minimal. I'm driving at 80 kilometers per hour. Gulong lang, gulong. Wala pang hangin. Wala pa ako naririnig na hangin for now. Itong truck na to, naririnig ko. Engine noise parang ano na ng Suzuki yan eh. Talagang naririnig mo yung engine nila, lalo na pag inapakan mo. Kahit cruising, naririnig mo, mahina lang. Etong scooter ni Kuya, BMW to. Parang yung Ertiga din, rinig mo yung mga truck na nadadaanan mo or dumadaan sa'yo. At 100 kilometers per hour, may naririnig na akong konting hangin. Gumaganon. 2,400 RPM, 100 kilometers per hour. Itong BMW ni Kuya, naririnig ko naman. Baka natin. Nakalimutan kong sabihin sa review ko, ito palang armrest dito na may pocket is sliding. Sliding siya mga buddy. It helps a lot. Pag nagko-cruising ka lang, ganyan ka. Naipapatong ko yung siko ko. Yung mga simple details na ganyan, laking tulong din eh. Tire noise naman, madalas, depende sa texture ng kalsada saka sa gulong. May gulong na maingay, may gulong na tahimik. Depende sa design, saka sa lambot ng goma, saka sa texture ng kalsada. Dito sa SLEX, yung ibang mga natetest drive kong kotse, MPV, minsan maingay. Oo, kung kailan nasa spaltong semi-smooth, dun maingay. Tapos pagdating dyan sa Calax na sementado, dun tumatahimik. 80 kilometers per hour, ito, nagbago na yung texture. Mas rinig ko na yung goma ngayon kumpara doon kanina. Hindi makikita sa camera natin yung texture dito, parang mas hindi smooth texture dito kumpara doon sa unahan ng SLEX pa kanina. But anyway, let's do more sa NVH dyan sa Calax. Welcome to Calax mga buddy. Dito sa Calax, sementado, hindi smooth. Kaya makakapag NVH tayo dito talaga kasi harshness, vibration, nararamdaman natin lahat yan. Noise sa goma, noise sa makina. So let's start with noise again. At 100 kilometers per hour, engine RPM is 2,400 RPM talaga. And dito, mas tahimik ang gulong. Pag nasa Calax ako, madalas ganyan ang nangyayari. Engine noise at 2,400 RPM, medyo rinig ko, pero hindi naman ganun kalakas mga buddy. Pero usual sa mga Suzuki, pag inapakan mo, talagang shouty yung makina. V for vibration. Vibration sa makina. This is inline 4. Bihirang-bihira ka makakaano ng vibration sa inline 4. Smooth ang mga inline 4. Vibration sa suspension, very minimal. Kasi nga, ang setup nitong XL7, parang may pagkaduyan ng konti. Kumpara sa Ertiga, yung Ertiga, mas firm ng konti dito. Ito naman, nasa soft side siya mga buddy. Vibration sa floor, meron, pero very minimal compared to Ertiga. Very comfortable drive.
Harshness, hindi siya harsh. O, dumuduyan-duyan lang mga buddy. Tingnan yung kamay ko. Pag medyo may mga uneven surface, yan, 110 kilometers per hour, 2,700 RPM. Halos di mo marinig yung makina. Vibration sa floor, yun lang ang nararamdaman ko dahil nga sementado to na hindi smooth. Tapos nagbabibrate dito sa sahig, dito sa may thighs ko, dito sa legs. Nararamdaman ko may vibration sa manibela, konti. Nibela is napakagaang mga buddy. Oh. Usual naman yan ngayon dahil electronic power steering. Pero hindi lahat ng electronic power steering is magaang. Yung iba may setup na tumitigas, mga ganun. Harshness, hindi talaga harsh eh. Mas malambot talaga to siguro dahil mas tinaas nila yung suspension nito ng 20mm. Anyhow, let's do some performance driving, handling test, braking test dyan sa Sampaguita, Burgring. Welcome to Sampaguita, Burgring mga buddy, where I drive pretty fast to check the car's capability and performance sa mga twisties. Sino ba namang nasa katinoan na magdadrive ng MPV or slash SUV na ganito kabilis? Ako. Manual mode tayo. Manual mode, I mean second gear, third gear, gano'n. Second and D lang. Yes, so I can feel the softness now. Steering talaga is hindi siya ganun ka sharp. Kailangan ko ng malaking turn para makaliko ng yung gusto kong liko, yung kailangan kong liko. So kanina nagdadrive ako paakyat dito mga buddy, naka-overdrive ako. Hindi hindi tumutulong yung electric motor. Pero nagre-regenerate siya pag pumepreno ako. Pero ngayong hindi ako naka-overdrive off, yan, tumutulong yung battery. Up. Woohoo! Lambot ng suspension nito. Dumuduyan talagang ganun. Bagal lang ng steering kumpara sa paulit-ulit, no? Bagal lang ng steering kumpara sa Ertiga, mga buddy. Hindi tayo magpapatay ng traction control or stability control dahil napakadelikado. Dito ako dumulas na, no? Wow. Pa-second gear lang tayo dito sa gear shifter. Meron kasi D2 saka L. L for low gear, 'di ba? Pangakyatan, pang engine braking. Oh yes. Ganda talaga tong gulong na to eh. Okay. Alright. Torsion beam din to. So I'm expecting na medyo masayaw yung puwet. Hindi body roll. Sino mang nag-comment nun? Body roll daw. Ay, doggy, sorry. Layo naman. Yan, tumutulong yung electric motor niya. Ganda lang talaga tumunog ng Suzuki. Pag tumutulong yung electric motor niya, nararamdaman ko naman kahit papaano. Okay, akyat, up. May alikabok, may buhangin. Lupa pala.
Remember, kung gusto nyong mag-spirited driving sa mga twisties, wag na wag kayong kakain ng linya ng iba, lalo na kung blind. Okay? Pero kung tanaw nyo naman, banat lang. Tanaw nyo yung malayo, gaya nyan, okay lang yan. Basta walang kasalubong, syempre. O, sigurado, madulas to. Malambot ang suspension niya, malambot. Oo, unlike the Suzuki Ertiga, mas sharp siyang lumiko dito. And pareho yung tires, Dunlop ENA Save. And the seats, itong silya is not helping. Siyempre, pag yakap ka, mas madali mo makakontrol yung auto, mas alam mo yung ginagawa ng sasakyan, maka-steady ka lang. Pero ito kasi hindi niya ako niyayakap. Siguro kung medyo mas malaki yung body mass or mas malapad, okay. Lumili ko naman, yun nga lang, ramdam mo yung body roll. Wala pa akong nararamdamang sayaw. Parang bumibitaw yung puwet na ganon. Common yun sa mga torsion beam. Ganda ng tunog. Alright. Look where you're going. Okay, may kasalubong. Dahan. Alright. Woo! Alright. ABS working. Brakes okay pa naman. Nice view. Alam mo talaga suspension niya. Oh, may dog. Oh, ABS working. Sorry, doggy. So, ang handling nito is hindi siya ganun ka-sharp, pero dahil maganda yung goma, lumiliko naman. Yun nga lang, kailangan mo ng more steering angle. O, dahil hindi ganun ka-sharp yung steering wheel, and suspension is soft pag napupush na siyang ganito. Up. Oh yeah. Pagkain ko gulo-gulo na, mamaya halo-halo na yan. Technical part, pagkakain ng linya, kung hindi tanaw ang kasunod. Woo! Yes. Para ka na rin nag-i-slalom dito. Alright. Okay.
lupa, delicate yan. No braking, transition, brakes, lambot, very comfortable ride. Sinasayawan niya lang yung mga ABS. Bukas tayo na konting air. Thursday bikers, ha? Okay. Understeer doon. Siya na push. Yan o, grabe dito. Okay. Brakes, okay pa. Though we caught up on some traffic. A little understeer doon. Preno, okay pa. Okay. I can feel the tires na medyo nagpo-fold. ABS. Napakaganda. Okay. Preno, okay pa rin, ha? Last corner. Alright, we made it alive. Woo! Alright, so ba nangyari doon? Hindi ako nag-overdrive off. So hindi natin ginalaw yun. Hinayaan lang natin tumulong yung electric motor. Malambot ang suspension niya. Wala akong naramdaman na parang sumasayaw yung puwet na gano'n pag nakakadaan ng mga uneven surface, which is good. Kasi yung ibang MPV dyan may ganun eh. Ayun yung nakakatakot eh. Hindi body roll ha. Ito mabody roll. Mabody roll siya. Malambot, gumagano. Yun ang body roll. Pero yung sumayaw yung puwet na ganun, that's not body roll. Parang nawawala sa yung
grip ng gulong. Ayun yung nakakatakot na feeling. Pero ito, wala akong naramdaman na ganun, which is good, di ba? Wala tayong sakay. Dami kong G-force na ano ron. Tapos ang bilis pababa. Pati sa tenga. Woo! Steering is hindi talaga siya ganun ka-sharp. Kailangan ko ng napakalaking angle para makuha yung liko. Brakes didn't fade. Very good. Suzuki. Oh, hindi nag-fade eh, no? Oh, apak. Oh. But anyway, hindi pa tayo tapos. Magkita-kita tayo dyan sa Sungay. Welcome to Sungay mga padi, where I drive normally. Hindi ako nagpapatay ng aircon. Nasa D mode lang tayo. Wala naman tong drive modes. So ang nasa transmission niya is PRND 2 and L. Yun lang ang meron. L is for low gear. Again. So dito sa Sungay, dito natin matetesting yung transmission niya, kung paano siya magre-react. Yan, electric motor gumagana mga padi. Yan, nawala na. Hindi pa siya nagsiship. Malambot talaga to mga padi. So kung prefer nyo yung mas comfortable ride, may nag-comment sa akin, nagtatanong, Ertiga or XL7. Depende rin yan sa preference mo, padi. Kung gusto mo ng sharpy, sporty experience sa MPV, get the Ertiga. Pero kung gusto mo ng comfortable drive, comfortable ride, get this one. Hindi ko ginagalaw yung throttle, naka-half tayo, half. Downshift naman siya. Matulong yung electric motor. Ito na yung vibrato test natin. Hindi naman siya ganun katagtag. Downshift. Downshift again. Hindi ko ginagalaw yung paa ko unless sobrang bilis ko na sa corner. Medyo nagre-release ako. Yan. Sige, akyat. Akyat. Paka natin. Wala nangyayari. Pero tumutulong yung electric motor. O, nag-iisa lang ako. Wala tayong maisakay ngayon. Wala si Commander-in-Chief. Wala rin yung mga bata. Nasa school. Electric motor is helping. So pag ano pala yung overdrive, pag naka OD off ka, pag pinindot mo to kasi OD off ang nakalagay dyan, yung electric motor hindi tumutulong. Pero nagre-regenerate siya pag pumepreno ka. Kaya napuno ko yung battery kanina. Pababa ng ng Sampaguita Burgering mga padi. Alright. Okay na nga to. Okay. Another Sungayan. Tarik. 1.5 liter plus 2.5 horsepower, 50 Newton meters of torque electric motor. Okay naman. So I set the tires at 30 PSI kanina sa gasolinahan sa C5 bago ako umakyat dito, bago tayo mag-drive papunta dito. So again, kung prefer nyo ang Suzuki MPV at gusto nyo malaman kung XL7 ba or Ertiga, depende sa preference nyo. Right? Ito is soft riding suspension, medyo may alon. And si Ertiga naman is on the sporty, sharpy side. Diyan tayo sa may mga sungay pa. Alright, tarik. Electric motor is helping. Hindi ko alam kung nasang gear ako, pero sinet ko sa 2 para 1 and 2 lang ang cambio niya. Minsan lang pag nagde-disengage yung electric motor niya, nararamdaman mo siya, medyo may konting jerk. Di naman malakas, pero ramdam mo siyang may konti siyang jerk. Ito.
Talim na ito. Oh, diba? Yes. Hybrid power, baby. On this drive, tingnan natin kung ano, nireset ko kasi yung average fuel consumption. So, kahapon ako nag-reset. May traffic sa C5, tapos expressway, Sampaguita Burgring. Ito, paakyat dito, I'm averaging right now 8.6 kilometers per liter. At least dito sa computer niya. Pero pag nasa expressway ka or hindi ka nata-traffic, depende yan sa pinag-drivean mo syempre. Pag mga ganitong klaseng drivean, tataas talaga yan. First gear, I assume. Yes. Okay naman yung transmission niya. Kusa naman siya nag-shift ka agad pag hirap na, hindi ko kailangan diinan yung throttle na gano'n. Steering wheel is very soft as expected sa mga modern MPVs. Anyway mga buddy, kung narating nyo itong part ng video na ito, maraming salamat sa inyo. And I hope you enjoy the video or natulungan kayo ng video ito para makapag-decide if you're into Suzuki XL7 Hybrid. Tinitingnan nyo yan, minamata-mata nyo yan, or pinapangarap nyo. Sana tong video na to ay makatulong sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Mab Auto Channel, click nyo itong button dito, subscribe, dututin nyo yan mga buddy. Para sa ganon, lagi kayong ina-update ni YouTube kung merong bagong car reviews or test drive si Mab Auto. And narating itong video na to, pakihit nyo na rin yung like para gumana yung YouTube algorithm na tinatawag. Okay? Shameless plug-in. Kung maliligaw kayo ng market sa Fiesta Market doon sa mga kainan, meron kaming newly open Buko Shake, Buko Juice kiosk ni Commander in Chief. Sakaling mapadaan kayo doon, pakita nyo lang tong video na to na sinasabi kong meron kayong discount sa Buko Twist. Yan ang pangalan ng aming store, Buko Twist mga buddy. Pag pinakita nyo tong video na to, instantly meron kayong discount para may katunayan na sinabi ko. Thank you for watching and I will see you again on the next car review.